Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Oy, salamat sa dumadagdag subscriber. Merry Christmas po sa lahat! Ginabi. Oo. Happy birthday, anak, Christian Cheng. Oo. Birthday niya po yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. Oo. Si Christian Cheng, no? Ay, mga boss. Magkano tayo to? Si Digong. Alam mo si Digong? Buong mundo siguro walang kapares tong tao na to. Hindi lang ho dito sa Pilipinas. Buong mundo. No? Ito na naman siya, oh. Nakita ko lang to eh. 4 days ago. Oh. At merong 129,000 views. Pucha, marami pa talaga. Baka mananalo pa ito pag nagkaletsehan, oh, sa Davao. Digong, nakipagkita at nagpulong sa mga kapitan. Ganda na sinabi niya. Pakinggan natin. Pero hindi ko tatapusin to. Magbibigay lang ito reaction dito. Let's hear a message from Kap Omar Duterte. Palakpak! Ito niya, may gabi. Palakpakan! Walang palakpak. Obserbahan nyo, ah. Meron palakpak, 3. Davao na ho yan, ah. So, tasun ko. Anyway, so, kabalo ng tanano na incoming congressman man dyan tanong. Gusto lang po na ako i-share, experience na ako na sige, libot sa Davao. Naslo, tama na, okay na ko. Tamahin kami, Merry Christmas. Palakpakan naman natin Kap Omar Duterte. And we just like to welcome our former president, former Rodrigo Duterte. Palakpak naman! Introduce na si former President Rodrigo Duterte. Meron naman yung meron. Palakpak naman! Tatatlo yata po, palakpak po, Teres. O, tuloy mo, Tigong. Thank you so much, Kap Omar. And thank you so much. At syempre ako, bago tayo magkukontinue, magpaparaffle muna tayo. Yeah. We'd just like to welcome our Hello, good evening. Hi, Maynor. Hi, May. Hi. Kulbaan. Nasa starstruck ako, first time ko siyang nakita. Yes, The greatest president. correct. The best president of the Philippines. Yes. At syempre ako ngayon, continue muna tayo. Dahil mamimigay muna tayo ng 12 lucky winners ng microwave oven. Microwave oven natin sa atin, of course. Thank you so much, Mayor Baste Duterte. We have 4 winners of Top Mama brand. At syempre, eto na ang ating Top Mama brand. Sabi, ganyan tanan, mga kalandong kapitan. Murag sakit po sa akong buot nga pagatubang ninyo nga dili na itong Yan, si Digong na nagsasalita. baho sa gobyerno. Governor. Karon murag mag-ubad tag-usab. Tama na yan, mga friend. No? Wala ka nang maintindihan sinasabi niyan, no? Oh, sila lang kakaintindihan. Ito, salita ng Davao yan, eh. Oh, di ba? Anyway, bigyan na tayo ng ano dyan. Reaksyon, no? Mga friend, no? Kayo, mga ka-warriors, magbigay din ho kayo ng reaksyon dito sa tao na to. Kung mali ako, oo. Sa buong mundo ho, ang buong mundo, hindi ho rito sa Pilipinas. Ha? Mayor, naging presidente. Tapos ngayon, sa edad niya na to, na 79 years old, gusto ulit siya maging mayor. Hindi na ho, pag naglalakad to, may alalay na sa likod, di baka mabuwal eh. Kinikita nyo kanina, di ba? Pero siguro baka kasama rin sa acting yun. Oo, mga sinabi niya ho doon, may mga puro lulusot din sa sa engot, no? Pero ito lang masasabi ko dito, mga friend, no? Pag ito nanalo pa ulit sa Davao, itong mga Duterte hindi pa rin nasibak sa Davao, wala na ho, talagang
Wala na ho itong ano to. Administrasyon ng Marcos, wala. Kasi Nograles na ho yan eh. O, tsaka yun nga, ninong sa kasal, ni Migs Nograles, si Bongbong. O, nakita ko yun, napanood ko siya, ninong. No? Oo. Kung ako, malabo na itong manalo. Kung sa parehas at kung babantayan talaga ang bilangan dyan sa Davao. Pero kung ang mananaig na naman ay yung mga Davao Death Squad o whatsoever, takutan dito, takutan doon, tagilid ho si Nograles. Ganun ho yan. Dahil nga ito, mantakin mo sa tanda na nito, magme-mayor na naman. Pero sinabi naman niya dyan na kung ako, si Basti na ang vice mayor natin, pag kamaantag kasi ko panatag ang loob ko pag siya ang naging vice mayor ko. Siyempre, anak mo yun eh. Gago talaga to. Iisa lingwa niya, parang kagaya rin ng ginawa niya kay Caldero, di ba? Kung huwag niyo kung botosan, kung hindi niyo botosan si Caldero, ay si Cayetano. Wala rin. Si Cayetano natalo. No, mga friend. Pero balik tayo dito. Ang tibay nito, mga boss, no? Ayoko naman sabihin makapal ang mukha nito. Masama yun. Pero, although aminado siya, under oath, na siya ay isang bastos at walang iya. Di ba? Yung sabi niya kay Senador Risa Ontiveros. Naamin niya na siya ay bastos at walang iya. At saka wala nga ho, lahat naman ng mga hindi ko na ho alam kung ito ay sa malinis ito ay iboboto pa ng Davao. Ewan ko na. Kasi lahat ho na sinyalis, halos wala na eh. Wala na. Nung hinuli si Kibulog, di ba? May lumababang mga taga Davao maliban yung kanyang mga alipores na wala namang ilan lang yung sila General Torres nung nilusob yung kingdom. Kung talagang may malasakit pa yung Davao City rito sa tong sila Duterte, di sana meron kang mga taga Davao na mismo talagang pinagtanggol si Kibulog. Oo, di ba? Wala eh. Di ba mga friend? Natakot pa nga dahil yun nga kung hindi lalabas itong Kibulog na to, yari yung kingdom. Lahat ng baho doon mabubuksan. Oo, kaya talagang obligado na siya lumitaw at sumuko. Oo. Dahil assault na ang sinabi ni Gerald Torre. Ingatan yung may madamay na bata. Yun na talagang bibirahin na talaga. Di ba mga friend? Sana nga napaaga-aga yung assault ni General Torre dahil inabot pa ng 16 days bago doon din lang pala babagsak, di ba? Mga friend. Ganun katibay. Pero ako, kung talagang maliso, hindi ko naman sinasabing sobrang tanga na ng Davao sa nakita nilang kung anong ginawa nito, mga Duterte nito. Ayan na naman, umpisa pa lang. Bago umpisahan, mag-raffle tayo ng 12 ganito. Yeah. Dito wala nang pumapalakpak, di ba mga friend? Alam nyo mga boss, hindi ho biro. Ang isang kagaya ng Caloocan, kila Brother Relly Asistio, di ba? Napakatagal ho nanimbihan ng tao sa Caloocan si tatay ni Brother Relly Asistio, di ba? Matagal, batang Marcos eh. Pero tinalo lang ni Karatista, ni Malonzo. Oo. Sabi nga ni Pare Relly, talagang pag ayaw ng tao, wala kang magagawa, sabi niya. Ang laki pa ng inubos namin diyan, sabi niya. Pero talagang pag tao ang nagsalita, di ba? Ang Asistio po, hindi po natalo yan. Maski kailan sa nung panahon ni Marcos, sila ho talaga matagal ho naghari sa Caloocan. Dito rin, dito, mga friend, Isabela. Oo. Hindi ko makalimutan tumakbo ho si Junior D. Kung pinakamanong ho ng DY yan eh. Dito po sa Isabela mismo lahat ng kapitanes dito sa Itiagi, sa bayan ng Itiagi, at lahat talagang kung ano kailangan nyo, bibigay. Sige.
Pagdating ng butuhan, talo si Junior D. Alam niyo kung sino tumalo? Grace Padaka. Nakatungkod. Nakatungkod ho. Oh, hindi ba matagal na issue yan? Ayaw hong pumayag na ng mga D na natalo si Junior. Oh, nagpiprotesta sila, ganyan-ganyan. Dumating na to the point na si Franklin Drilon na nagsalita dahil hindi makaupo-upo si si Grace Padaka dahil petisyon petisyon ng na nadaya raw. Oh, sabi ni Franklin Drilon, yan lang ang nanalo sa lineup namin Tsaka paano makakapandaya yan? Tingnan nyo nga, hindi nga makatayo. Tawa ako ng tawa. Pag talagang ito talagang napakatibay na lang ng tao ng Davao. Pag hindi pa ho ito na-dispatcha. Oo. Yun Grace Padaka po kontra Junior D. Gobernador gobernador ang pinaglabanan. Nanalo. Isa sa pinakamatibay na pundasyon ng DY, yung pong Junior D. Oo. Kumbaga sa mayroon ding diin pag nagsalita. Hindi kayo maniwala kung sa ginasat-ginastaran lang, malayo ho. Wala naman si Grace Padaka, isa lang reporter ng Bombo Radio halos diba? Pag ayaw ka na ng tao, wala. Oo. Caloocan, Pasig, diba? Mga Eusebio, Vico Soto, tapos na. Diba? Ganun, yun din ang inaasahan natin sana dito sa Davao. Kung mababantayan talagang mabuti ang magiging dito. Yun po yan. At yun na nga ako katapusan na yan. Anyway, hindi baka nga hindi na umabot ng si Digong dahil siyempre, yan na nga, may mga sa dami ng kinakaharap nitong pwedeng maging kaso na puro Nobel recommended. Diba? Yung crimes against humanity niya na isasampa na raw yata nitong Quadcom, di ba? At sa ICC, ganun din ho, di ba? Marami ho. Baka hindi umabot ng eleksyon. Pag ito ho umabot ng eleksyon, very weak ho ang administrasyon ni Bongbong. Yun lang ho masasabi ko mga boss. Wala na hong iba. Wala na hong iba. Oo. Hawak pa rin ni Digong ang administrasyon ni Bongbong. Pag umabot ho ito ng eleksyon, At nanalo pa, di ba? Ganun ho yun. Kasi niinong si Mig Sugrales, niinong si Bongbong Sa kasal mga friend. Merry Christmas po muli. Salamat po kay anak Eman Escalona. Nagpagbigay ko rin siya ng pamasko. Kay Kalat ni Baya. Michelle Edwin, salamat din mga friend. Friend Jane Labayna, salamat din. Mga friend, wala ho tayong wala talaga. Pag hindi ito natapos, impeachment, ganun. Kung hindi kaya sa impeachment, sampahan na ng kaso. Si Sara Duterte, ano pa ba kasi? Ang linaw-linaw naman kung paano niya winalang niya. Yung pondo, may Grace Piatos, may Oishi, may... ang linaw-linaw na ho Hindi na ho kailangan ng dyan Wala siyang maisagot Papapatay yung Pangulo, ano pa? Lahat na ho, kaya talagang, yun nga masasabi ko, pag hindi ho na-dispatch ni Bongbong Marcos itong Duterte pa rin ho ang nasusunod dito sa Pinas. Hindi ho yung administrasyon ni Bongbong. Ganun lang yun Di ba? Ano pa masasabi nyo? Talagang halos binaboy na sila mula ulo hanggang paa. Tapos hindi nila mapipitik, wala sila magagawa, ganyan. Tatakbo pa, eleksyon. Masalita, di ba? Hukayin kay tatay mo, pakitapon ko sa Miss Philippines, pugutan kita ng ulo. Wala akong mangyayari pagka talagang, hanggang pag to, umabot ng eleksyon peto, tumag-ama na to, at walang kasong naisang pa rito, mabibigat to kaso di ba? Lalo si Sara Duterte, betrayal of public trust, hindi naman ho mga
taga-squatter area yung nagsasampa ng kaso, di ba? Anyway, wala pa rin ho yata nangyayari sa mga isinampang kaso ni Senator Trillanes. No? Mga plunder, mga smuggling, drug smuggling, di ba? Si Pulong mahanap ng patas na investigasyon at kailangan daw matibay ebidensya. Isa lang naman ang sagot. Kung totoong hindi ka smuggler at hindi ka involved sa droga, ipakita mo yung tattoo mo sa likod. Tapos na, yun lang naman eh. Kaya sasabi ni Trillanes, di ba? Ang ebidensya ay nasa iyong katawan. Physical evidence, di ba? Ba't ayaw niya pakita? Napakadali naman, Sabi nga ni Trillanes, kung yung tattoo na yan, gawa lang sa recto, di wala, napahiya ako. Tama naman si Trillanes, di ba? Pwede, tsaka pwede siyang kasuhan. Si Senator Trillanes, di ba? Wala naman sila sinasampang kaso eh. Magmula pa nung presidente pa si Digong, lahat na talaga binanggaan ni Senator Trillanes siya. Talagang lahat, wala naman silang magawang di ba? Come to the point, sabi nga nila sa Kanyas, ipinapapatay na si Trillanes. Di ba? Kailangan lang daw malinis kung paano wala naman silang magawa kay Senator Trillanes. Siyempre, PMA yan tsaka hindi naman, di ba? Sige na mga boss, na po tayo. Mag-collab na po tayo, mga friend. Ulit, Christian Cheng Nak, shout out, happy birthday. Maganda ho yung comments nyo sa akin dito sa vlog ko kahapon tungkol sa pera. May mga nag-aano na bakit daw yung buhaya hindi nilagay ito sa pera. Huwag kayong mag-alala, baka maisip po ng Bangko Sentral yan, no? Baka siguro, kasi special po yung buhaya Philippine crocodile, no? Baka po ilagay yun sa 1,500 na buo, no? Baka doon ho ilagay. Sa denomination na 1,500 na buo. Baka po or other way, sa 2,000 na buo, no? Mga boss, mag-collab na po tayo. Jeff Ramos na, shout out Joey, Merry Christmas sa lahat mga friend. Joey Tobileha, shout out. Good PM and Merry Christmas sir and to your family. Merry Christmas Joey. Joey ulit Bakit walang buhaya? Ayun, sabi ko, sa pagpalit ng disenyo ng pera natin. Yun, kaya sinagot na kita. Baka ilalagay sa 1,500 na buo. Federico Mandak, shout out Malapit na yung muka ng buhaya sa pera natin. Sinong politiko ang gusto mo? Wala na nga, puro hayop na Talaga ikaw, pwede. Miguel Edwin, dito siya, Pagka ang pinalit ay ang mga muka ng mga papogi at peking bayani sa kasalukuyan sa Senado, ang labas ay unggoy, baboy, ahas, piranya at buhay. Ay, Michelle Edwin, salamat ulit my friend. Erwin Barela, shout out. Mga kahayupan ang nasa gobyerno ni Marcos Jr. Patay tayo dyan. Road to 24K subscriber. Salamat mga friend Totoo lang. Rodelio Alpilor, shout out Para sa akin, Sir Rox, dapat wag na lang palitan ang dati nating pera kasi nawawala na mga simbolo ng mga bayani natin. Ang dami ng problema ng gobyerno. Bakit pati pera pinakikialaman pa ng mga pinakialam pa? Ang atupagi nila ay ang problema ngayon. Ay, Sir Rox, kaka-stress mga buwaka ng mga buhaya. Ganun pa man, sir. At mga kabosing, maligayang Pasko sa ating lahat. Ingat and God bless po. God bless, Rodelia. Erin Barela ulit Gustong burahin ni Marcos Jr. ang alaalang mga Aquino. Diba? Yun, malamang yun. Oo, yun talaga yun. Arnold po si Diego, shout out. Palitan ng pangalan ng mga street, pati logo ng pagkor. Ngayon naman, pera. Mukhang mas nakatuon sila sa pagkakagasusan kaysa sa ikauunlad ng bayan. Merry Christmas, Sir Rox, at sa family, at sa lahat ng mga ka-warriors. Merry Christmas, Arnold po, sa Diego. Federico Mandak ulit Mga kahayupan kasi, pinagagawa ng kurap na politiko.
Anak aboy. Nag-message yung anak-anakan ko si anak aboy. Aboy Paraiso. Attorney po yan. O, bait niyan. Sa totoo lang. Anak aboy. Mas ko ha. Ang bait niyan mga bro. Sa totoo lang. Walang ka-plastic-plastic. Wala nang plastic dito eh. Sa atin, wala. Lahat tayo dito. Puro totoong tao. Walang tanga. Bawal ang tanga rito. Bawal. Oo. Federico ulit oh. Mga kahayupan kasi pinagagawa ng korap ng mga politiko ng mga ito. Yung mga perang yari sa polymer gastos na naman ang gobyerno. Ano bang maitutulong yan sa pagganda ng buhay ng mga Pilipino? Puro kahayupan yata pinagagawa ng mga taga-BSP. Opisyal na ito. Kaya puro hayop ang naiisip nilang ipalit sa mukha ng mga bayani sa pera ng bansa. Puro gastos ang iniisip. Putik yan. Ay, ulo. Joey Tobileo, hindi na dapat disenyo ng pera ang palitan. Yung nagpanukala niyan, ang dapat palitan. No? Putik yan. Yan ang mga comments. Di ba? Dised, shout out. Merry Christmas, Rox, at sa family mo. At syempre sa lahat ng mga ka-warriors. Merry Christmas, Dised. Ban Seeker. Shout out, ang laki ng tama ng Bangko Sentral. Ban Seeker ulit. Joey Tabili ha. Mukha na lang ni Duterte ilagay sa pera. Pambansang magnanakaw. Putik Joey, ano? Baka ayaw naman gawin ng Bangko Sentral yan. Pinasaya nyo Pasko ko mga friends sa totoo lang. Joey ulit oh. Joey na naman. Sabi to. Pwede din mukha ni Panelo sa pera. Hayop din yun, butiki. Ano ba Joey? High blood din ako. Buti naglusartan ako. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching abroad and to Africa, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. At dapat palitan yung mga gumagawa ng disenyo. Mukhang mga DD-shit pa rin nasa Bangko Sentral. Diba? Temari Bernardo, shout out. Ba't kailangan nilang tanggalin yung mga bayani? Importante sila sa kasaysayan ng bansa. They represent the courage and sacrifices of our national heroes. Aladigong na walang pagpapahalaga sa mga bayani kasi si Digong ay traidor sa bayan at sana nga ay makakulong na ng tuluyan. May taulo ni Temari Bernardo. Ferdinand San Juan, shout out Merry Christmas po sa ating lahat, Karox. Karox, meron po silang naisip, puro kahayupan ang naisip nilang ilagay sa larawan ng ating pera. Galit po sila sa pera ng bayan kaya walang habas na korupsyon ang ginagawa nila. Grabe. At yan ang malungkot na pangyayari. Wala silang pagmamahal sa pera o kaba ng bayan. Tuloy ang paglustay at sila ang taong bayan ang Tuloy ang paglustay at hindi ang taong bayan ang nakikinabang. Sila lang ang masaya. Totoo yan, Ferdinand ka ha. Joel Molina, shout out. Animal ang namumuno sa gobyerno, kaya palayasin sa palasyo si Marcos. At si Sara, maka-animal ang utak ng hinayupak na namumuno sa panahon ng Marcos Bangag. Sino nga rin ipapalit mo, Joel Molina ka kung papalayasin mo si Marcos? Si Sara? Oo talaga. David Alin Mendoza, shout out. Maligayang Pasko po, Karox, at sa pamilya niyo po. Wala na pong maisip na magawa ang mga tao sa gobyerno natin. Bakit sa US? Yung pa din ang mga tao na nasa pera nila. Nagdadagdag lang ng mga security features. Puro kasi asal hayop ang mga nasa gobyerno kaya ginawang mga hayop ang nasa pera natin ngayon. Ibinabagay lang po
sa mga pag-uugali nila. Totoo yan, David. Shirley Jaser, shout out ha. Ang mabuti pa, Karox, ipalit nila, ang mabuti pa, Karox, ipalit na lang nila yung mga muka ng mga Marcos at Duterte at mga Duterte. Yun na lang ang ilagay sa pera para walang away. Mga walang hiyang mga yan. Kung ano-anong ginagagawa, ang daming problema ng bansa. Kung anong inuuna, hay nako. May wala ka naman dito, Shirley. Yan lang bilib ko ng mga friend. Marami tayong mga kabayan sa ibang bansa na nakatutok pa rin sa nangyayari dito. Nangangarap pa rin silang bumuti yung bansang ito na pwede nilang uwian pag sila ay ayaw na nila, sawa na sila sa ibang bansa. Pero, paano? Ted, shout out Ted. Sabi niya, dapat pinagsama na lang nila ang larawan ng mga bayani at mga importanteng hayop sa pera. Sa ganon, parehong mapag-aaralan ng mga hindi nakakaalam kung anong hayop ang nasa larawan at hindi lubos na makalimutan ang marami kung sinong bayani ang nasa pera. Sa mga bayani naman, ang ayaw kong bayani at di ko makakalimutan ay yung nagpapatay kay Andres Bonifacio. At ang mga nautusan dito. Kapilyido pa ni Neck Brace yung isa doon. Puro sila traidor para sa akin. Si Andres Bonifacio ang nagsimula ng matagumpay na revolusyon at maraming kabayanihang nagawa. Pinatay lang ng isang bobong ito. Dahil mangmang daw sa akin. Mangmang daw. Para sa akin, bayani ang nagpapatay kay Bonifacio. No? Para sa akin, hindi bayani ang nagpapatay kay Bonifacio. Para siyang si Digong. Pinapatay ang karibal. High school pa lang ako. Suka na ako sa napag-aralan ko. Dapat si Andres Bonifacio din ang unang presidente kung hindi ako nagkakamali. Swapang lang yung isa eh. Yung isang bayaw ko talaga roon sa bayan ng traidor na ito. No comments. Yung isang bayaw ko talaga roon sa bayan ng traidor na ito. Yun. Rolando Gutay, shout out. Siguro kaya iniba ang pera dahil may kasabihan tayo. Mabuti pa ang pera may tao. Ang tao walang pera. Pwede rin yan. Paano nga rin yung hayop ay? Kalat ni Bayaw. Good morning, Kasani. Merry Christmas, Kasani. May you and your family have a bright and a healthy new year. God bless your family. God bless, Kalat ni. Tonic, shout out. Merry Christmas, Sir Rock, sabi niya. Kalat ni Bayaw ulit. Hello, Miss Akira Milus. May you have a merry and blessed Christmas. And may you have a bright year ahead. Shout out, Akira, my friend. Sana okay ka lang, ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga friend, no? Friend Dolor Gracia, friend Amy Bingson, shout out sa inyo. Merry Christmas. Merry Christmas, tropang Alapaap. Sabi ni Kalatni, hindi makalimutan ni Kalatni yung grupo namin, oo. Shea Eng, London, UK, shout out. Kalatni Bayaw dito. Merry Christmas, Idol Norman, patay tayo. Sana bagong taon ay malakas ka pa rin bumayo. Laan na yun. Kalatni ulit, oh. Merry Christmas, everyone, and may you all have an awesome new year. Oh. Johnny Bigood, shout out, ha. Gandang gabi, Karox. Palibhasa, halos puro mga hayop ang nakaupo sa gobyerno, kaya pinalitan na yung pera natin sa Senado. Sa Senado na lang, maraming buhaya doon. Dapat yun ang inilagay sa 500. Hindi nga, Johnny. Niisip siguro, baka pinag-iisip nila, ha. Pinag-iisipan nila na sa buong 1,500 o buong 2,000 ilalagay yung si Lolong ang Philippine Crocodile. Ito, kit ka lahat niya, oh. Nagpamasko sa akin. Oo. May nag-reply, ah.
Ano to? Si 3J si Hope, kalat ni, Merry Christmas din sa'yo. Padalhan mo rin ako ng ganyan, ha? si Friend J, sumagot si kalat niya. Aba, oo naman, malakas ka sa akin eh. Alam mo naman, hindi kita pwedeng hindian. 1 PM mo lang ako ng address mo at ipadadala ko sa'yo. Merry Christmas din sa'yo. Naku, kalat ni, padabiro yan si 3J Shop. Ay, marilo pa biyan ako. Namamas ko din po ako, kalat ni. God bless you po. Huwag ka kayo, ako namamas ko eh. Kalat ni kayo namamas ko ha. Aba, oo naman, malakas ka sa akin eh. At alam mo naman na hindi kita pwedeng hindian. Merry Christmas din sa'yo, At ako din, Merry Christmas din sa'yo. Elaine Mercado, shout out, Merry Christmas, Sir Rox, and to your family too. Merry Christmas, Elaine. Ito. Concepcion Barce, welcome to the club, Mga kahayupan na kasi, mga hayop ang nasa gobyerno, lalo na mga buhaya. Hindi naman yan makakatulong sa mga taong naghihirap. Buwisit na gobyerno, walang ginawa kundi gumastos at umaksaya ng pera ng bayan. Sana kaya papunta ang Pilipinas? Party-party na lang sila. Lubog na sa utang ang Pilipinas. Bahala na ang mga trolls at vloggers na bayaran para mag-imbento ng mga kasinungalingan at fake news para sabihin may ginagawa sila kahit wala. Welcome to the club, Concepcion Barce. Jokiano, shout out. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out, Merry Christmas. Sabi ni Joey, Merry Christmas to you and your family. Merry Christmas, Jokiano. Chupista Bunao, shout out, Gandang umaga po, kuya, at sa mga ka-warriors. Merry Christmas po sa inyong lahat. At dalahin ko po na nawa po maraos po ang malulhating operasyon ni Mrs. po ninyo, Kuya Rox. Hindi pa friend, bukas pupunta kami ulit at pero siguro by this January yung retina sabi sana nga makakuha sa laser, friend. Dasal lang, tulong dasal lang mga friend, Tanong mo po kung sang-ayon ba kami sa pagpapalit ng anyo ng pera. Di po ako sang-ayon. Sa dinami-dami ng problema ng ating bansa, pera talaga ang pinagtutuunan nila ng pansin. At yung mga kasong pagnanakaw at iba pa, kuya, na napanood po ako o may nagsabi na kaya daw pinalitan ang 1,000 noon para daw dating pera at mga nakaw na pera ay madali nang maidispatcha para di na raw mahabol pa ang mga nawawalang pera ng bayan. Ano po sa tingin niyo? Tama po ba? Tama po ba yon? Good day at maligayang Pasko po. Maligayang Pasko. Chupista Bunao. Normando Reyes, shout out. Kasi nga, Karox, ang gobyerno natin ay pinamumunuan ng mga hayop. Andyan ang mga buhaya, buitre, ulupong, kwago, unggoy, weno sa aasahan natin. Yun nga eh. Lolita Bartolo, welcome to the club. Binaboy nila ang mga bayani. Makahayop ang administrasyong ito. Patay tayo dyan. Cassandra Daisy, shout out, Merry Christmas, Mr. Rox and Miss Cecil and the whole family. Diyos na lang ang pag-asa natin at matitinong Rocky Warriors. Merry Christmas, Cassandra. Cassandra ulit, magpagaling ang tawag dyan at ibang mga bubutati naman ang nagpapaisa. Cassandra ulit, mga utang halos lahat ng ginagastos ngayon ng Marcos administration pero sila pa rin ang mananalo sa Comelec. Kanila rin Comelec eh. Wala, kawawa talaga si Juan de la Cruz, mga friend. Our prayer for you, Mrs. Cecil, for speed recovery. Please limit your sugar and carbohydrates para stable ang blood sugar for healing. Yun nga eh. Pero hindi pa naman hindi pa alam kung kailan, pero talagang this January wala na talaga yan. Sana makuha sa laser kung yung sasabihin ng espesyalista sa retina. Pero ako niisip ko na lang mga friend.
May pag iniisip mo yan, hindi. May madidepress ka, may stress ka, o di ba? Iniisip ko na si Kibuloy, mas malas ka sa akin, ha? Omilek, baka magbago isip nyo. Ha? Hindi. Ano ba naman kayo? Ang bibigat ng kaso, puro Nobel recommended eh. Ano ba? Para sinasabi nyo, Comelec, na may pag-asa pang makalabas si Kibuloy. Inang yan. Ha? Cassandra ulit oh. 3 taon na lang Marcos administration, marami pa rin ang mahirap pero lumubong ating utang. Sila, pasarap tayong mga ordinaryo na Pilipino ay dusa. Totoo yan. Adorasyon di Maranan, my friend, shout out ha. Mirna Regalado, shout out. Merry Christmas. Sir Rox and to your pa, wishing you blessed holiday. Same to you, Mirna Regalado. Cassandra Daisy ulit oh. Nagawa naman ako sa isang kawarrior na nagsabi na si Kibuloy ay appointed son. Tapos ngayon, appointed senator. Natawa raw siya. Yun nga eh. Berhinia Chongko, shout out. Hindi dapat palitan, sabi niya. Abraham Velasquez, welcome to the club. Hindi dapat mga bayani ng bansa ilagay sa pera natin. Hindi, dapat mga bayani ng bansa ilagay sa pera natin, hindi kahayupan, di ba? Ewan ko yung Bangko Sentral, magaling masyado utak. Akalain mo naisip yan, puta na. Grabe, no? Jan Dimango, shout out. It's always a bold manifestation of pretentious gesture by this fake president. Naku, ganito ko yung bongbong to. He is being known to that of lying, flip-flopping, and cheating. Of course, when the issue is not intense for public scrutiny, he will be silent about it and eventually go for it. But if the public outcry of dissatisfaction about the issue, he will pretend that he doesn't have a hand on it. During election campaign of 2022, he announced a lot of deceiving promises that gullible voters had taken the bait, lying, mudslinging, and all-over smear campaign to present himself a wholesome package. There is a resemblance of Digongio's administration. Galit si Jan Dimango. The Filipino people was fooled by these two evil political dynasties. Both present themselves as savior, but at the back of it, they both are devils hiding in an angel's cloth, vindictive at its best. Merry Christmas, Karok, sabi. Merry Christmas, Jan Dimao. Kalat ni Baya ulit, oh. Joe Flores, my friend, shout out ah. Natalo yung bata natin. Si Trump ang nanalo. Ganun talaga, di ba mga boss? Uso rin kaya sobre sa Amerika? Kalat ni Baya. Magprotesta ako. Bakit hindi kasama ang Philippine crocodile at ang Philippine horse, aber? Dapat nauna ang dalawang hayop na ito. Wala talaga sa hulog ang gobyerno na to. Atay tayo dyan. Baka yung Philippine horse. Baka yung Philippine horse ilalagay naman sa 2.5 na buo. Ikaw talaga lukuhan na rin lang. Yung buhaya ilalagay sa 1.5 na buo. Diba? Baka lang 3JC po. Sir Rox, tinawag mo kong Sherbin. Habang binabasa mo ang comment ko, mukhang BFF mo si Sherbin Oo, parang ikaw din to. Naman. Tagal, si Tia Deli yun si Prince Sherbin, oo. Tagal nga ano raw siya Ewan ko ba, sana okay ka lang Prince Sherbin, sa totoo lang. DJ siya pala ito. Well, si Atty. Bueno ay nag-explain kung bakit pinalitan
ang mga heroes natin sa perang papel. Oy, napanood mo rin bala ha? Maganda ang kanyang explanation. However, hindi ako sold doon. Meron ibang paraan para i-promote ang ating mga magagandang kalikasan. Pero sa palitan ang mga bayani sa bansa, di ko pilyan. Pakiramdam ko may someone behind it at may motibo siya. Ibalik ang mga bayani sa pera natin. Diba? Ngailan naman ulo nito. Roger, shout out. 3J show pala to. Sir Rox, balik tayo kay Ipe Salvador. Kumbaga sa kasabihan, I can't wait to corrupt by country together with the dudes. Tayo dyan. Carl, shout out. Sumasa ilalim lang yan sa kung anong mga nasa gobyerno. Puro kahayupan. Hindi kayang magsakripisyo para sa bayan tulad ng mga bayani. Puro magnanakaw. Marila Pabian, sabi niya. Good evening po, Tay, at sa mga kawaryos. Isang mapagmahal at mapagkalinga at napagbati ng kapanganakan ng ating Jesus na tumubo sa ating mga kasalanan. Merry Christmas po sa ating lahat. Dahil po sa pusong makabayan, tayo para po sa akin hindi maganda ang pakiramdam ko. Ang pakiramdam na unti-unting kakalimutan ang sakripisyo ng ating mga bayani. Doon lamang natin sila napapahalagahan sa kanilang kabayanihan. God bless us. God bless the Philippines. Nawa po ay maging okay ang resulta ng operasyon ng mata ni Nanay Cecil. God bless her. Hindi pa pen, sana nga huwag umabot dun, pero malamang siguro kung ano ko mga 70 to 80% talagang ma-operahan siya. Malalaman ko pa bukas. Maaga kami bukas Totoo lang. Shout out, Boyong Kong Balong. Brother Elias Isyo, shout out. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Oo. Magbigay ho kayo ng comment tungkol ho kay Digong. Ako ayokong sabihin makapal ang mukha ng mga Duterte. Ayoko. Masama po yan. Oo. At ayoko rin sabihin na mga tanga ang naniniwala pa kay Duterte. Masama ho yan. God bless mga boss. Merry Christmas po ulit at maraming salamat po doon sa nagpamasko sa akin. Oo, malaking tulong ho yan. Namamas ko pa rin po. God bless.